Yung mga politiko, karamihan sa aking pananaw noon, mga korap lamang. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano po nangyari? Bakit nandiyan ka pa? Respect is generic. Hindi mo kailangan maging mahirap, mayaman. Kung ano man yung estado mo sa buhay. Kung ano man yung narating mo. Mayaman, mahirap, maputi, dilaw, itim, kayo manggi. Regardless man kung ano yung kulay mo, regardless man kung ano yung bansa mo, di ba? Regardless man kung sino yung paniniwalaan mong Diyos. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit? Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is Feb 2, araw ng linggo dito sa Pilipinas o Sunday, kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat na ating magiliw na manonood, na mahilig tumambay at makinig dito sa Joe Malone TV. Unang-una syempre maraming salamat sa Panginoon. Dahil linggo ngayon at naimulat na naman natin ang ating mga mata, nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na ayusin ang buhay natin dahil sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng nasa taas. Siyempre, pangalawa, maraming salamat sa mga regular viewers natin, yung mga laging nanonood, nakatutok sa Joe Malone TV, nagkikinig, no? Bagamat nakikita nyo na yung mga video, pare-parehas lang din naman. Naniniwala kayo at naninindigan na kahit papano, maganda naman yung ating pagkakadeliver at yung mga discussion natin dito, yung mga topic na pinag-uusapan natin dito at higit sa lahat, yung reaction natin, partikular doon sa mga politics sa ating gobyerno. Dahil naniniwala ang inyong lingkod, ang Joe Malone TV, na dapat talaga natin itong pag-usapan, dapat natin bosesan. Kasi ako dati, maikwento lang natin bago tayo magsimula, dati kasi, ayokong pag-usapan yung politika sa Pilipinas kasi nai-stress ako. Higit sa lahat, wala naman talaga, parang feeling ko, wala naman ako mapapala dahil puro negative lang sa balita, sa TV, puro patayan, negative, lakawan, mga ganun-ganon. Bihira lang yung mga nagbabalita ng good news o bihira ka lang makakarinig ng good news na nangyayari sa Pilipinas. Kaya ayoko, saka higit sa lahat, ayoko ma-stress dahil sa kakapanood ng mga balita dahil yung mga politiko, karamihan sa aking pananaw noon, mga korap lamang, di ba? Kaya ayoko ma-stress. Pero, only to find out, na-realize ko, simula nung nag-political vlogger ako, simula nung nga pinag-uusapan natin to, naintindihan ko na din late sa wakas, na hindi pala pwede tayong hindi mangialam. No? Kasi parte tayo ng gobyerno na to, parte tayo ng proseso na to, na dapat talaga tayo mismo ang makialam. Kumbaga, everyone counts, 'di ba? Kaya dapat natin bosesan, dapat natin napakialaman, dapat natin pag-usapan, dapat natin himay-himayin. Kaya napunta tayo sa ganitong klaseng larangan. Bagamat 2019 nag-start na ako kay Yorme Isko Moreno, nag-vlog na ako sa kanya at nakita nyo naman sa mga previous video natin, lalo-lalo na yung mga matagal na nanonood sa akin, kung ano yung drastic change ng Maynila from mga previous mayors hanggang nung si Isko Moreno yung nakaupo, 'di ba? Tapos nasa bayan pa ni Tatay Digong 'yan, 'di ba? Kaya talagang putya para sa akin, 'di ba? Talagang umayos talaga ang Pilipinas, umayos din ang Maynila. Nung umupo si Tatay Digong, 'di ba, kung matatandaan ninyo, 2016, talagang war on drugs kaagad yung talagang pinatupad niya dahil isa yan sa mga plataforma niya. Diba? Bago natin pag-usapan yan, syempre una-una, attendance check po muna tayo dyan sa mga OFW natin, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. If you're watching from Sweden, London, Illinois, Chicago, New York, UAE, Saudi, Singapore, Hong Kong, paki-comment naman dyan sa baba. Basta kung saan yung area nyo, paki-comment dyan sa baba. Pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, if you're watching sa Occidental, Mindoro, Taguig, Tarlac, Bulacan, Cavite, San Juan, Mandaluyong, etc. Paki-comment nandiyan sa baba. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin o yung vlog natin. At nang sa ganon din, magkaroon tayo ng YouTube recommendation kasi merong reaction, merong communication o merong engagement na nangyayari. Supportan nyo po sa akin yan. Maraming salamat kung gagawin nyo po at kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell
At paki-like and share na din. Eto na, simulan na natin. Maraming salamat mga kayo na. Thank you pagkagagawin nyo yan. Talagang malaking bagay yan para sa amin. Kasi unang-una, wala naman po akong sinasahod sa mga politiko na yan. Lahat yan voluntarily. Yung pag-endorse ko kay Isko Moreno, yung pag-endorse natin kay BP Inday Sara, sa mga Duterte, lahat po yan, walang bayad dyan. Ang tunay na nagpapasahod sa akin yung revenue natin dito sa YouTube sa pamamagitan ninyo. Dahil hindi kayo nag-skip ng ads, sana. At pag-subscribe nyo, yung mga ganon. Meron din tayong join membership dyan. Kung gusto nyo mag-join, meron dyan na join na membership button. Maraming salamat. Yung mga membership natin makakakuha ng mga unlimited shoutout. Pati na rin yung sila. Yung una makakapanood doon sa mga exclusive video natin, lalo na ngayon, February, at start na ng campaign period sa mga senatorial. Diba? Franklin Porog, isa sa mga member natin. Maraming salamat. Pati doon sa mga viewers natin, OFW, alam ko yung hirap nyo dyan. Naiinggit nga ako diba? Kasi talagang siguro naman dyan sa bansa na tinutuluyan nyo ngayon, kung nasan man kayo naroroon, kahit paano maayos yung gobyerno ninyo. O siguro kung meron man lapses, di naman siguro gaya ng dito sa Pilipinas. Diba? Yung mga viewers ko naman sa lokal, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tsaga-tsaga muna tayo. Diba? Hanggang makapunta tayo sa May 12, ilukluk natin yung mga matitino. At yung mga alam natin na trapo, na tiwali, alam nyo na. X na yan. Okay, pag-usapan na natin. Kasi noong 2016, umupo si ex-President Rodrigo Roa Duterte. Talagang war on drugs kagad ang binanatan niya. Diba? Talagang nagkaroon ng listahan, nagkaroon ng mga tokhang-tokhang sa mga barangay. Kung ako kasi, exposed ako sa lugar na kung saan talamak ang drugs. Kasi laking Maynila ako Aminin man natin, laking Maynila, laking Pandakan, laking Tondo, laking Dagupan. In short, laking Maynila. So, exposed ako doon sa mga area na talagang talamak ang drugs. Makikita mo yan, nag-aabutan, naggumagamit sa harapan mo. Noong mga time na yon, noong mga time na yon, hindi pa nga presidente si Roa Duterte. Exposed na ako sa mga ganyan Hindi ako gumamit. Never been tried talaga. Yun ang ikaka-proud ko. Hindi talaga ako gumamit. Sa dugo ko yan, alam ng Panginoon yan. Ang ano ko lang, inom lang, saka sigarilyo, yosi. Yan. Kahit na yung mga tropa natin, noon, harap-harapan. Di ba? So, yun yung war on drugs. Talagang nagkaroon ng listahan, talagang kaliwat kanan yung balita ng mga mainstream media. Unti pa lang hindi pa ganun katalamak din yung mga vlogger noon. Talagang ang dami na, although may vlogger na, ang dami na talagang mga nakalista, nahuhuli, natutokhang, di ba? Nababalitaan natin yan. Kaya gusto ko kayong tanungin kasi related yung mga videos na clips natin na ipapanood sa inyo, related dito. Ano ba sa lugar ninyo? Mga kayon, comment nyo dyan ano sa lugar ninyo yung effect ng war on drugs ng past administration na si Roa Duterte? Paki-comment dyan sa baba, ano yung effect? Kasi kung for me, kung ako tatanungin nyo, mauna na ako yung effect talagang hindi man perfect, pero at least nalaman na bawasan at marami tayong nalaman na meron palang Shabu Laboratory dito, sa lugar na to, meron pala doon sa kabila, na minsan, alam ko itong lugar na to, putya, meron pala doon. Di ba? Nalaman natin yan at nakita natin may mga ilang opisyales, mga kapulisan din na protector, according niyan, kaya President Roa Duterte. At nalalaman naman natin, may mga opisyalis din na sangkot at higit sa lahat, protector ng mga drugs na yan. So in short, talagang malaki ang pera dyan. So yun ang effect. Yun ang effect. Talagang naging successful. Hindi nga lang ganun ka-perfect. Siyempre, di mo naman ma-perfect lahat Pero at least, kahit papano, naging safe. Lalo-lalo na sa Maynila. The moment na pinatupad ni Rodrigo Roa Duterte yan, noong 2016, 2019, umupo si Isko Moreno. Sumabay si Isko Moreno dyan at talagang ni-required niya yung mga kapulisan din sa lugar ng Maynila na talagang linisin ang Maynila. So, naramdaman for the first time. Kasi dati sa Recto, kaliwat kanan ng mga hablutan dyan. Kaliwat kanan ng mga hablutan dyan noon, hindi pa si Isko Moreno. Pero nung umupo si Isko Moreno, na-required kasi lumalabas yan Madaling araw, nag-iikot-ikot yan. Naghahanap yan ng mga tutulog-tulog sa mga station, sa mga police station. Totoo yan, mayroong mga video dyan. Talagang ganun kalupit. Si Yorme Isko Moreno, malupit pero may malasakit.
'Di ba? Kaya talagang kahit papaano sa Maynila, sa lugar namin, talagang naramdaman mo na kahit madaling araw ka umuwi o gabi, mararamdaman mo na safe kasi ang daming mga police visibility. In short, mas naging epektibo nung pinatupad ni President Roa Duterte at mas naging epektibo nung pinatupad naman ni Yorme Isko Moreno sa lugar namin, sa Maynila. Related dyan yung pag-uusapan natin dahil eto si Senator Bato de la Rosa nakaharap niya si Representative Franz Castro at medyo may konting naman si Bato, medyo ano talaga yan Pagka talagang alam niyang mali, talagang pagtatanggol niya. Nga pala, aminin ko na sa inyo kaagad, syempre DDS vlogger po tayo. Protektahan natin si BP Inday Sara. Pakigamit na lang yung hashtag natin na Protect BP Sara. At kung believe din kayo kay Isko Moreno, pakigamit na rin din yung hashtag na Isko Chi. Yan, kasi si Chi Atienza yung kanyang vice mayor. Pati na rin ako. Hashtag Jomalon TV kung inyong mamarapatin. Okay? Simulan na natin to. Panoorin at pakinggan natin. Bagamat I'm sure napanood nyo na to sa iba, pero bigyan natin ng reaction kung paano talaga magbangayan itong dalawa. Pero ito naman sports lang. Tao pa rin kasi. Tayong mamamayan, tayong mga kababayan natin ang magde-decide kung sino yung papaupuin natin. Marahil magkaiba man tayo ng manok, magkaiba man tayo ng, magkaiba man tayo ng napupusuan ng mga politiko. Pero wag din natin kakalimutan na pare-parehas tayong Pilipino at pare-parehas tayong makikinabang sa mga iboboto natin. At sana ma-maintain natin yung respeto. Marahil magkaiba man tayo na pinaniniwalaan pagdating sa mga politika, pero syempre yung respeto, generic yan. Generic yan. Hindi kailangan ng nakatapos dyan, hindi kailangan ng edukado dyan, hindi kailangan ng parehas kayong sinusuportahan o magkaalyado kayo. Yung respeto, napaka-generic yan. Ginawa ng Panginoon yan para maging generic. Hindi kailangan piliin kung anong gender, kung anong estado mo sa buhay. Respeto, bawat isa ang susi. Panoorin na natin to. Issue ng bayan nating pag-usapan. Huwag niyong kalimutan i-like, i-share yung video natin. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng YouTube recommendation at tumaas yung engagement natin. Maraming salamat pagkagawin niyo yan. At na! At ang mga sasalang para Nga pala, binago natin onti yung boses kasi baka mamaya ma-copyright tayo niyan Maraming salamat, GMA paggamit na ng onting video. batihan ang isyong ito, si Representative Castro Kaya na. ng pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag meron siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years, na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. Yan. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano nangyari? Bakit nangyari ka pa? Nakulong. Yun na ang tanong ko. Pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Galing din. Basag Yun ang yun ang pambanat. Alam mo ewan ko ba? Galing, yung mga OFW para sa inyo to hindi ko kasi alam sorry Kung sa OFW, sa inyo ba, kung saan man kayong bansa nandiyan dyan, pagka guilty ba o may kaso ang politiko sa inyo, nakakatakbo pa rin ba o nakaupo pa rin ba dyan sa inyo? Paki-comment nga dyan sa baba kasi sa totoo lang naiinggit ako sa abroad. Gusto kong mag-ibang bansa. Puta, wag na akong bumalik dito sa Pilipinas.
Kung ako lang mag-isa, wala akong pamilya. Malamang wala na ako rito. Totoo, promise. Wala na ako rito. Kasi talagang inggit na gusto ko sa abroad. Alam mo, hindi ako yung vlogger na nagmumura eh. Kasi para sa akin, hindi mo ako pwedeng, wag mo akong gustuhin dahil sa pagmumura ko. Wag mo akong gustuhin. Wag niyo na akong panoorin. Kasi minsan, syempre makakapagbitaw ka. Alam mo naman, tao lang, di ba? Pero hindi mo hindi ganun kadalas, hindi ganun kasanay. Mga kayon, especially abroad, kamusta dyan sa inyo yung gobyerno? Meron ba nakakaupo na may kaso? Meron ba nakaupo na guilty o may kaso o guilty? Paki-comment dyan sa baba. Tuloy natin to. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers, gagawin yon, no? Yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Maganda yan. O, tingin ko sasagot ata rito si Senator Bato eh. Now, Senator De La Rosa, Yan. may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Natutulala. Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ka siya sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga Lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po. Ayun, nagkamayan naman. Pero parang ang unang nag-approach si Castro. Parang walang plano magkipagkamay ito si Bato de la Rosa. Hindi, ano yan. Kumbaga sa basketball, sa Professional Basketball Association, sa PBA, after nyo maglaro, at the end of the game, kailangan nyo mag-shake hands. Kasi it shows, sportsmanship eh. Dito, siguro, hindi naman siguro required, pero baka required. I may be right, I may be wrong, pero kumbaga, dapat pakita mo na sports. Kasi ano yan eh. Oo, magkaiba man kayo na pinaniniwalaan ng kapartido, pero syempre, yung respeto, kailangan mo pa rin ipakita yan. Di ba? Yung nga yung sinasabi natin kanina. Regardless kung sino yung sinusuportahan natin, respect is generic for me. Respect is generic. Hindi mo kailangan maging mahirap, mayaman, kung ano man yung estado mo sa buhay, kung ano man yung narating mo, mayaman, mahirap, maputi, dilaw, itim, kayo manggi, regardless man kung ano yung kulay mo, regardless man kung ano yung bansa mo, di ba? Regardless man kung sino yung paniniwalaan mong Diyos, regardless kung sino yung paniniwalaan mong mga politiko, magkakaiba man tayo, madalas, karamihan, yung respect is generic. And it should be earned, di ba? And it should be given. Okay? Totoo yun, di ba? Walang yan. Ginawa ng Panginoon yung respeto na yan. To respect each other, regardless, no matter what. Okay? Ituloy natin. Meron pa to. Medyo dinay-delay ko lang. Kailangan natin i-inject ng Kailangan natin i-inject ng mga reaction. Kasi pag ABS-CBN, nagka-copyright yan eh. Gi-strike yan. Ewan ko lang itong GMA. Pagka hindi natin na-upload to, malamang na-block to. Okay, ito pa, meron pa yan. Senator De La Rosa. Tatanungin naman ngayon si Representative Franz Castro. Congresswoman Castro, sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz Party List yan, Yan. Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan eh, gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP ay nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit nyo nang itinanggi ang mga aligasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon, at sa sistema ng ating pamahalaan.
Kaya yung sinasabing left, ay namin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan, na kung ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan. Kaya patuloy rin yung ating ginagawa. Lalong-lalo na doon sa sa batas, noong mga kailangan nating mga guro, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud. Left. Aba, matindi. Paano ko kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Nga pala, ano pala ang tinatakbo nito, Senador? Ngayon, 2025, Senador. From Representative Party List, Franz Castro ng AC, gusto niyang tumakbo sa Senado. So, sa 2025 yan. No? Meron tayong post dyan sa community kung iboboto nyo ba si Franz Castro bilang senador ngayong 2025. Puntahan nyo na lang dyan at paki-comment na lang kung ano yung mga gusto nyo sabihin. Basta walang magmumura, ha? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. Nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po Yan yung na naman. dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre yung aking track record bilang kongresista. So yun po yung aking pagmamalaki sa Senado. Next dyan si Senator Bato de la Rosa, ha? At kay Vicky Morales. Yan. Ang susunod pong Yan. sasalang si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng gera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo Yan. ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga Yes! aliado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, Yan. yung grupo-grupo na inisa nila, walang ibang direksyon yan kundi tirahin ang mga Duterte at Obviously, aliado. totoo. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na naipile ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not Yes. investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Hindi na in aid of legislation, in aid of demolition na. Sinabi ko na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon. Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Yes. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Yes. Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, Correct. itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself May before fact the check sa baba pala, oh. No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Yes. Maraming salamat, Senator Galing. De La Rosa. Thank you. Yan, galing. Tama. Magaling. Ayos yun. Tama nga naman. Di ba? Bansa na natin to. May sarili na tayong gobyerno. Di ba? Dapat, ito na, ang pinaka-dapat gawin, mas higpitan yung gobyerno padating sa mga tiwali at sa mga drugs na yan. At higit sa lahat, mabilis sana yung proseso. Kasi may mga batas tayo na sobrang tagal.
to the point na matatapos na yung termino ng bawat opisyales, ang tagal sa mga investigasyon, naka-move on na yung biktima, saka wala pa rin yung kaso. Tapos pagka dumating yung hatol, totally healed na yung sugat. Iiyak na lang ulit kasi maaalala pa. 'Di ba? Actually, maraming magagandang batas naman ng Pilipinas na naipatupad na itong mga to. Kaso ang problema lang, yung proseso kasi ang tagal. Sobrang bagal. Tingnan nyo yung modern jeep. Hanggang ngayon, wala pa. Nakabinbin pa din. Mag-e-election na, magpapalit na. Yung 19 Congress, matatapos na, papalitan na ng 28 Congress. O may tutuloy naman nila yan. Kaso, kung kayang tapusin sana, tapusin na mabilis. Nang sa gano'n, mas marami pa silang batas na magawa. Mas marami pa silang batas na mapatupad. Hindi alam ko naman. Gets naman natin yan mga kayon eh. Na syempre, hindi naman basta-basta ang pagpatupad ng batas. Gets naman natin yon. Hindi naman porkit hindi basta-basta ang pagpatupad ng batas, ganun na lang katagal yung hihintayin natin. Baka naman pwedeng bilisan in a way. Ito yun eh. Ito yan eh. Ito yung mga differences niyan, mga kayon. Makinig productive, effective, efficient. Yan. Kailangan tatlo yan. Tatlo. Okay? Ito yung differences niyan. Pag gumawa ka ng isang bagay, tama, ano yung ginawa mo, natapos mo siya, nagawa mo siya, productive ka. Correct? Di ba? Correct. Ang tanong, effective ba yung ginawa mong tama? Di ba? Yun yung differences nila. Baka mamaya, productive ka nga. Ngayong araw na to, nagawa mo nga yung trabaho mo. Ang tanong, tama ba yung nagawa mo? Effective ba? Diba? So dapat incline silang dalawa. Yung efficient, pag sinabing efficient, time. Time ito. Halimbawa, ito sample bigyan ko kayo sample. Nagawa mo yung trabaho mo ng 8 oras. Trabaho, usually 8 hours. Productive ka? Natapos mo eh. Yes, productive ka. Ang tanong, effective ba yung ginawa mo? Kasi sabi mo, productive ka eh. Natapos mo ba yung trabaho mo? Oo, productive ako ngayong araw na to. Ang tanong, effective ba yung ginawa mo? Valid ba? Baka mamaya natapos mo nga, mali-mali naman. Efficient, ano sinabi ko sa efficient? Ang ano nito, time. Time. Nagawa mo nga ng 8 oras. Baka naman pwede mong gawin ng 5 oras o 4 hours yung ginawa mo in a way na productive ka na, effective ka na, naging efficient ka pa kasi imbis na 8 oras, yung trabaho na yon ginawa mong 5 oras. So, yun yung tatlo. At yun yung differences nila. Paki-backwards nyo na lang pag hindi nyo naiintindihan. Basta lagi yung tatandaan, yung efficient, ang equals niyan, time. Kung natapos mo ba yung trabaho mo na mas lesser time. Imbis na 8 oras, tinrabaho mo ng 5 oras, pero dapat productive at dapat din effective. Hindi lang basta productive ka, natapos mo yung trabaho mo ng 8 oras, okay, effective ako. Productive ako. Ang tanong, effective ba yung ginawa mo? Tama ba? Baka mamaya, natapos mo nga ng 8 oras, natapos mo nga ng 5 oras, hindi naman pala effective. So, dapat yung tatlong yun, laging present yun. Ganon din sa batas. Kaya ako nasabi yan. Dapat yung batas, productive. Meaning, yung gumawa ng batas, natapos niya, productive siya. Tapos, kailangan effective din in a way na tama. Hindi yung natapos mo nga yung batas, mali naman. Efficient, mas maganda kung halimbawa yung batas, tatapusin mo ng yung proseso, 3 taon, baka kaya naman ng 1 taon. Di ba nga yung efficient, equivalent niya ng time. Natapos mo ng 1 taon. Tapos effective. Tapos naging productive ka pa. Di ba? Yun yung tatlo na differences. At yun yung tatlo na dapat na lagi natin isaalang-alang sa mga ginagawa natin. Madali maging productive eh. Di ba? Madali maging productive. Aminin niyo yan sa trabaho nyo. Kahit anong trabaho nyo. Nagtrabaho din ako. Alam ko din paano pumetics. May moment na pepetics ka talaga. Kunyari, yung trabaho mo, alam mo na kaya mong tapusin ng 3 oras. Totoo to. Real talk tayo. Tatapusin mo yan 1 araw. Diba? Pero productive ka. Kasi natapos mo yung trabaho mo eh. Yun nga lang, hindi ka efficient. Kasi yung 3 oras na trabaho ginawa mong 8 oras hanggang sa makapag-time out ka. Effective ka pa ba noon? Siyempre, hindi na.
productive ka kasi nga natapos mo. Ang tanong, effective ba? Efficient ka ba? Kasi yung tatlong oras na trabaho, ginawa mong 8 oras. Di ba mga kayo? Lagi niyo isipin yan. Minsan, alam ko naman yan eh. Minsan may mga petics tayo sa mga trabaho natin. Hindi lang naman sa mga rank and file. Even sa mga higher position. Di ba? You can be productive in some ways. Pero ang tanong, effective din ba yung ginawa mo? And lastly, efficient ba yung ginawa mo? Sana ganun din sa paggawa ng batas. Productive, effective, efficient. Mabilis. Effective. Valid. Di ba? Kumbaga, effective ba yan sa pag nilapag sa tao, pagka nilabas na sa publiko o naging act na. Di ba? Alam ko hindi magaling, wala naman ako alam sa paggawa ng batas. Alam ko, hindi ko naman sinasabing madali gumawa ng batas. Hindi ko naman din sinasabi nga, mahirap, sige, mahirap gumawa ng batas. Pero baka naman, alam mo yun, di ba? Kasi yung proseso matagal eh, di ba? Yung system natin, yun na matagal. Imbis na marami magagawa pa ng batas, kasi pag nagawa mo na yun, tapos na, act na, napirmahan na, naging batas na, act na, o di gagawa naman sila ng panibago. Di ba? Ang nangyayari, natatapos na yung termino, yung batas, hindi pa. Okay? Balik tayo doon sa mga tanong. Kung nakaabot ka man dito sa dulo ng video natin, sana hindi ka nag-skip ng ads. Maraming salamat. Happy Sunday. Balik tayo sa una kong tanong. Ang ganda ng usapan natin. No? Balik tayo sa unang tanong. Ano yung naging effect ng war on drugs sa area nyo? Diba? Natanong ko na to before eh. Baka ibang audiences na naman. Paki-comment naman dyan sa baba. Sa susunod na live natin, babasahin natin yung mga mga comment doon sa mga videos natin, pag-usapan natin. Yun yung mga live natin, parang chill, kwentuhan doon sa mga nangyayari. Ganun ang mga mangyayari sa live natin. Ano lang ako ng StreamYard para meron tayong video. May ilalagay natin yung video dito. Maraming salamat sa inyo. Happy Sunday. Kaya ako nag-vlog ng maaga kasi meron akong church mamayang tanghali. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan magsimba. Sabbath day to day. Pero nagtrabaho pa rin tayo. Hindi, hinabol lang natin to kasi mapapanis eh. Maraming salamat mga kayon. Thank you so much. At sa pag-subscribe, huwag mag-skip ng ads. Supportan niyo po sa amin yan. Thank you so much. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Joe Malone TV.